Okay, no, sa videong ito ay ating pag-uusapan ang mga exam requirements, procedures, and guidelines sa pagtitake ng RME board exam. Okay? So, unahin po natin yung mga requirements. No? So, ito yung para sa mga first-timer. So, if kayo yung mga first-timer at gusto nyong kumuha ng RME license, so magtitake po kayo ng board exam. So, ito po yung magiging requirements natin. So, this is the latest list of requirements, no? Okay? So, galing po to sa website ng PRC. Okay? So, if you are a college graduate or katungtong kayo ng college, so you need an TOR or transcript of records, no? Na may SO number, no? So, if in case you are a graduate of state colleges, no, yung or state universities, so wala na pong there's no need to have an SO number na nakalagay sa inyong TOR, no? Kasi yung mga state colleges and state universities are exempt, no, in applying or getting SO number from CHED kasi ito yung SO number na gagaling to sa CHED. So mostly schools that are private, no, are required, no, to apply for a SO number for every graduate nila, no? Kasi i-attach yan sa TOR. So, ang pinaka-important nito, yung TOR nyo is dapat mayroong for board examination purposes only. So, dapat nakalagay ito, no? No? Sa either sa every page or doon sa pinaka-last page, no? Okay, next will be high school diploma or certification of secondary school completion, no, issued by DepEd. No, if you are applying at high school graduate lang kayo, kasi sa RMA pwede po yung high school graduate. So all you need to do is to submit, no, a copy of your high school diploma. Okay. Next, we have NSO or PSA birth certificate. Yan, na dapat malinaw po, no, yung first name, last name, middle name, lahat ng entry doon sa inyong authenticated PSA birth certificate must be clear. If in case po na hindi po clear, so you need to get the birth certificate, yung green, no, galing sa civil register ng inyong munisipyo or ng inyong city na kung saan kayo pinanganak. Okay, or na-register, no? Okay? Then we have NBI clearance, no? Yung NBI clearance must be issued not more than 6 months from the date of application. So, kunyari, yung mag-a-apply kayo ng ngayon, January, no? Kasi nagbukas na yung application, no? The online application for the exam open last January 2. So, kayo kay January. So, dapat yung yung tawag doon, yung NBI nyo must be issued on August, no? No, August 2024. Hindi pwede yung sa June or sa July. Kasi hindi po yan i-honor. So, at least 6 months siya, no? From the date of the application. So, not more than 6 months from the date of application. Okay? So, itong TOR, no? So, you will be submitting, ipapakita nyo yung original, tapos sasabihin nyo photocopy. Tulad din sa high school diploma, if hindi kayo nakatuto ng college at high school, gano'n lang kayo, no? You will be ipapakita niyo yung original, tapos ipapasa niyo yung photocopy. Yung sa NSO at birth certificate, ganun pa rin, photocopy, ipapakita niyo yung original. For the NBI clearance, you will be submitting the original NBI clearance. Okay? Then we have printed application form from PRC online. So ito yung magiging ipiprint out, no? Pagkatapos yung pong magpa-online appointment, ipiprint out po yung application form nyo. So katulad din yung yung magkukuha kayo ng passport, iba may print out. So ganito din yon, no? You'll be submitting this one pag sa date na kung saan naka-appoint kayo na mag-apply for the exam. Then printed OR from the PRC online. So kasama sa application form, meron din kayong OR, no? Then 2 pieces passport size picture. So yung passport size nyo is dapat kayo po ay nakasuot ng ng decente, no, or ng this with collar na picture tapos white background, no? Pag kayo pupunta sa mga studio or yung mga
photo studio. So, sabihin nyo lang na ang passport size na ito ay para po sa APRC. So, alam nila kung ano yung format, no? Kung ano yung laki, kung ano yung dapat nasa background um, for passport size na gagamitin para sa PRC exam application. Okay. Then we have another checklist, no? So, certificate of employment issued by the company or office, signed by company or HR manager or supervisor. So, dapat nakalagay sa certificate of employment yung position and nature ng iyong trabaho. So, dapat yung nature ng trabaho ay related sa electrical installation, maintenance or operation and maintenance of electrical equipment na ang number of years ay dapat na follow itong next na mga points, no? So 1 year, no? 1 year na experience, work experience if ang natapos niyo ay 3 years ng BSEE or electrical technology related course. Kunyari, BSEE, third year, no? Hanggang third year ka lang, complete mo yung third year. So kung gusto mong apply ng RME, so dapat meron kang at least 1 year experience. Ano pa? BSIT, major in electrical. So dapat 1 year experience kapag 3 years lang yung natapos mo. Question, paano ngayon sir 4 years yung engineering, electrical, yung 4 years yung BSIT, major electrical, yung BSIE, no? Bachelor of Industrial Education, major electrical. Natapos ko yung 4 years, graduated ako. Ilang years of experience? Ganun pa rin. 1 year experience. As long as natapos mo yung 3 years or nakagraduate ka, no, or kahit meron ka pang masters ng electrical technology, you need to have 1 year work experience. The work experience must be related to electrical installation, no, pagkakabit ng kuryente, or operation ng mga electrical equipment. Okay. So how about below 3 years, no, ang natapos? Okay. So 2 years experience if ang natapos nyo is 2 years vocational electrician course. Okay, when we say 2 years vocational, so we are associate in electrical technology, associate in electrical engineering technology. So yan, 2 years. So dapat 2 years din yung work experience na kukunin nyo. Okay? Next, 3 years for 1 year vocational electrician course. So 1 year lang yung natapos niyo, no, sa inyong course. So 1 year lang kina BSEE or BSIE or associate, 1 year lang yung tapos niyo. Hanggang first year lang kayo pero kumpleto sa subject, walang bagsak, then you will be requiring or hingan kayo ng 3 years experience as an electrician. Okay? How about high school graduate lang? So if high school graduate, no, when we say high school, so it is interpreted that you must be at least nakakompleto kayo ng 4 years of high school. Ngayon kasi meron tayong senior high. Yan, meron tayong senior high. So mangyayari kasi sa law, ang required is only 4 years of high school. So kaya kapag hanggang grade 10 kayo, so pwede kayo makapag-take as long as you have 5 years experience as an electrician. Okay? Yan. So, ano yung ipapakita niyo? Yung certificate of employment, no? Na dapat pirmado, no? Pirmado ng company owner, ng HR or ng supervisor. Okay? Yan. So, another group of requirement. Certificate of experience which must be signed by a registered. So, dapat nakasign po yan sa isang registered master electrician or REE, that is a registered electrical energy, or RE or registered electrical engineer or professional electrical engineer with at least 5 years, no, ng active registration. So, kung yari, meron kayong kakilalang electrical engineer. So, ngayon kayo mag-a-apply. So, dapat siya na engineer, no, ang kanyang license ay kuha niya o nakapasa siya ng board exam 5 years ago. Ibig sabihin, nakapasa siya ng board exam noong 2019 para pwede siyang pumirma ng inyong PRC form, no,
PRC Form 104. Yan. So itong PRC 104, mada-download po to sa PRC website. At I will try po na maglagay ng link, no, sa baba ng video for you to download. Okay? Next, we have the copy of the PRC ID of the RME, REE, or PEE na pipirma na yung Certificate of Experience. No? Tapos, mayroong tatlong specimen, no? Yung ID niya, no? ID niya sa baba doon dapat may tatlong pirma niya, no? Three signature, no? Three specimen of signature attached, no? That is to verify if siya ba talaga yung nasa ID, no? At i-compare niya yung pirma niya sa Certificate of Experience doon sa pinirmahan niya na copy ng yung ID. Okay? Then, ito yung bago, no? Ito talaga yung pinakabago ngayon, no? So, tingin ko nagsimula to noong 2022 or 2023. Hindi ko lang masyadong nabas. Ito yung bago, ito yung rason kung bakit medyo pahirapan na yung kumuha ng RME. Itong mga next na requirements. So we have certificate and affidavit of specific records of practice to include but not limited the following. These are two groups of requirements. So the first one is NC2, no, sa electrical installation and maintenance. NC2 sa electrical power distribution line and construction. NC3, no, sa electrical installation and maintenance, or NC3 sa electrical power distribution, operation and maintenance. So kahit alin dito, pwede nyo i-submit. So kunyari, meron na kayo NC2. So okay na. Don't need for you to take NC3 sa electrical installation and maintenance or NC2 sa electrical power distribution. Kahit alin dito, no? So mamili lang kayo sa apat, no? So dapat ito yung isa-submit, no? If wala ka nito, automatic your application will be disapproved, no? And next is an apprenticeship affidavit issued by instructor, trainers, or supervisors who are registered electrical practitioners. So meaning ito registered electrical practitioner, pwede RME, REE, or PEE, which is validated by the EIPO. So we say IAPO, that is the Accredited Integrated Professional Organization. Nasa RME, ang ating EIPO will be the IIEE. Yan. So dapat yung pipirma ay meron siyang accreditation galing sa IIEE na pwede siyang pumirma as your instructor or supervisor. Okay. So paano siya makakuha ng accreditation sa IIEE? Merong mga requirements din, no? So ang gagawin niya lang, no, para pwede siya makapirma ng affidavit of apprenticeship sa inyo is dapat pumunta siya sa kanyang IIEE chapter, no? Tapos meron siyang i-submit na mga requirements. And usually after siguro mga 2 to 4 weeks or 2 to 1 month, no? Lalabas na yung kanyang accreditation plus yung form ng affidavit of apprenticeship. Tapos kasama na din yun yung form, yung certificate of experience na 104 na para sa IIEE. So itong affidavit of apprenticeship, ang magbibigay sa iyo nito is yung pipirma, no? Kasi doon niya ilalagay yung kanyang control number, tapos i-attach niya yung certificate of experience na galing sa IIEE plus yung kanyang certification, accreditation na pwede siyang pumirma because he is now recognized and validated by the IIEE. If in case ang pumirma sa inyong affidavit of apprenticeship or ang nagbigay ng inyong affidavit of apprenticeship is not recognized or not accredited by the IIEE, automatic your application for exam will be rejected. Okay? Yan. So, medyo madami-dami po yung ating requirements. But, of course, if lahat naman is madali nyo lang makuha, so there is no reason para hindi kayo i-approve ng PRC sa inyong application for RME exam. Okay. So, ngayon, nakatapos na tayong mag-apply, ganyan, no? So, ready na.
So, ano ngayon yung pag-aaralan nyo to pass the exam? Okay? Ito pala, nakalimutan ko pala isa. So, need pa rin ng copy of IIEE membership ID. No? Yung mismong ah, engineer na pipirma ng inyong affidavit of apprenticeship is siya rin yung bibigyan din kayo ng kopya ng kanyang membership ID sa IIEE. Okay. So, before pala, siguro may natatanong sa inyo, Sir, yung pipirma dito sa Certificate of Experience, tapos dito ang pipirma, pareho lang ba? The answer is dapat pareho lang. Because yung Certificate of Experience, it is also given na ang pipirma doon is yung taong nakakakilala sa iyo, is yung electrical practitioner na nakakilala sa inyo. So meaning that will be your immediate supervisor. Yung engineer nyo, no? Na habang kayo nagtatrabaho as electrician. Same din yan dito, no? Ang pinagkaiba lang, ito kasing affidavit, this will be also signed, no? By the lawyer, no? The notary public, no? So, ipapa-notarize to eh. At tapos nakalagay doon kung ilang number of hours ka na trabaho or nag-train, no? Under sa kanya. Yan. Okay? So, malinaw. So, ang pipirma dito sa PRC Form 104, siya rin yung pipirma sa Affidavit of Apprenticeship. So, dapat he is accredited. At dapat meron siyang IIEE may membership ID na bibigyan kanyang kopya na mayroon ding mag-a-attach siya ng 3 specimen ng kanyang pirma. Okay? So now, pupunta tayo sa mga dapat pag-aralan. Okay? Okay, so the checklist of requirements for RME application. Ito pala, no? Medyo nawala ako na. Meron pa palang mga repeater. For the repeater, no, yung mga hindi pinalad sa nagdaan na exam, no, ang gagawin nyo lang is dalawa lang yung requirements, no? MBI clearance, latest MBI clearance, no? Which is not more than 6 months from the date of application. Pareho nung ginawa nyo sa first timer kayo. At yung notice of admission from the last RME examination. So, makukuha nyo po yung NOA nyo in case na wala. Makukuha nyo po yung NOA nyo sa inyong PRC online. Okay? Yan. Okay, so ito na. Scope of examination. So, meron pong dalawang exam yung RME. No? Dalawang exam. Test 1, Test 2. Sa umaga at sa hapon. All are 4 hours. Okay? Unahin natin yung sa umaga. So, that will be technical subjects. Okay. So, ano na yung mga nasa loob ng technical subjects? Una, Ohm's law. So, when we say Ohm's law, it will involve the calculation of resistance, current, voltage, and power for direct current and alternating current circuit. So, resistance, current, voltage, and power para sa direct current at doon sa alternating current. So, DC and EC calculations. Yan yung Ohm's law, laman ng Ohm's law. Okay? Next is electrical machine. Lahat ng electrical machine, either that is static or rotating. So, that will be motors, generators, and transformer, including lahat ng kanilang accessories, no? So yan yung electrical machines. Then control equipment, no? So all that relates to the controlling, no, of electrical machines, no? Sa lahat ng mga component, fuses, overload relay, safety switch, magnetic switch, contactors, star delta motor starter, transformer type motor starter, DC motor starter. Those belong to control equipment, including kung paano sila i-install. No? Kaya nga description and function of this equipment or these components. When we have electrical components, so these are usually yung mga components, no, that are usually used for resistor, capacitor, inductors, and semiconductors, diode, transistor, ICs, no, LDR, auto switch, ganun, no, yung mga electrical components. When maintenance and repair, no, kung paano natin i-maintain or repair yung ating electrical machineries, no. Then test equipment, so different types of uses of measuring instrument, no, tester, yung mga meter, yan, no. So yung yung para sa battery, no, yung hydrometer, no, yung mag-use ng specific gravity, voltmeter,
ammeter, lahat ng yan. Ah, lalabas yan sa exam kung anong type nila at kung ano ang kanilang uses. Then electrical engineering law provisions pertaining to registered master electricians. No? So including electrical safety, no, or basic occupational health and safety. Yan, no? So yung we say electrical engineering law, so yung ano yung mga responsibilities and duties as a master electrician, no? So ilang years bago mag-expire yung license, no? And any other law na related sa pagtatrabaho as registered master electrician. Okay? Then sa hapon, we have Philippine Electrical Code Part 1 and 2. So this, ang scope nito is yung sa latest na Philippine Electrical Code, no? Ang Part 1 that was published 2017, ang Part 2 which is also published on 2020. Okay? So first is general equipments or general requirements for installation of electric wiring and equipment, no? So mga requirements, ano yung mga iba't ibang requirements in order for you to install electrical wiring and equipment. Then approved wiring method, so concealed or embedded or open wiring, at ano yung kanyang mga tamang gamitin ng mga materyales. Types of wiring materials and wiring devices, installation of switchboards and panel boards, no? At ang mga standard na nakapaloob dyan. Installation in hazardous locations, so class 1, class 2, class 3 locations, zone 01, zone 02, lahat ng yan, no? Yung mga standard installations. Then wiring diagrams of different type of motor starters with motor protection. Then drawing symbols and wiring plans, no? Lahat po na nasa loob ng Philippine Electrical Code Part 1 and Part 2, doon po kukunin ang mga questions, no, for this part of the exam, no? Okay. So, ilang items yung exam. So, as of last year, hindi pa naman sila naglagay ng advisory na babaguhin. So, yung ating technical subject, no, break natin, this is 50 items, no? 50 items po to, no? So, tapos ito namang yung electrical code. So, all in all, this is also 50 items. So, ang total, we have 100 item exam. 50 sa umaga, 50 sa hapon. Yan. Ang tanong, ano dapat yung score ko para pumasa? Yan. Talakay niya sa susunod, no? Passing grade. Okay, yan. So, the relative weight shall be 50% for technical and 50% for Philippine Electrical Code. Okay, ano ibig sabihin yan, no? So, yung score mo sa yung 50% ng score mo sa technical subject, kukunin yan. Tapos yung 50% ng score mo sa Philippine Electrical Code, kukunin din yan. I-add, yan yung magiging overall score mo. Okay. Kunyari, ang nakuha mo sa, tawag doon, sa 50 items, na nakuha mo sa, sa, tawag doon, sa technical subject, no? TS, is, lagay natin perfect ka, 100%. So, ano yung 50% ng 100%? So, that is also 50%. Yan. Tapos, sa Philippine Electrical Code, Philippine Electrical Code, PEC, nakuha mo lang is 80, 80%. So, ano yung 80%? 50% ng 80, so that will be 40%. So, yung overall score dito, OS, overall score will be 90%. Ang tanong, itong 90%, it's it pass or fail? So, next slide tayo. O, yan. So, the passing average rating shall be 70% with no grade below 50% in any subject. So, yung passing is 70. So, ito kasi 90. So, pasado ka. Okay. Ito naman to, no? No grade below 50%. So, ano ibig sabihin nito? Yan. Okay. So, balikan natin yung example natin. ES, technical subject. PEC. Yan. So, ang score mo dito for this subject is 100%. Ito naman is 80%. Okay. So, kinuha yung 50%, meron kang 50%. Kinuha dito, meron kang 40%. Okay. So, i-check natin if this is already passed, 90%.
pass. Pero wala ba siyang grado in any subject na below 50? So ito yung kaniyang grade per subject or score per subject. Sa technical subject, perfect, no? So above 50. Sa PEC, 80% above 50. So meaning, ito siya pass, no? Pass. Ibig sabihin pasado, no? How about kunyari, ito mangyari ha? Um, Sige, gawin natin tong ito. So, ang technical subject niya, perfect, no? 100%. So, ang 50% nito is 50%. Tapos, ang kanyang PEC is only 40%. No? So, sa 50 items, 20 lang ang kanyang tama. So, this is also 20%. Yung 50% ng 40 is 20. Yung kalahati ng 40 is 20. Ang total nito is 70. Anong? 70. Ang passing is 70. So, dapat ito pasado. But if we are going to go back to this one, no grade below 50%. So, ang kanyang technical subject, 100%. So, above 50. But, ang kanyang PET is only 40. So, dapat ito 50 para maging pass ito. Pero ito naging 40 eh. So, ito is what we called as condition. No? Condition. So, if in case condition ka, sa next na exam, yung iti-take mo lang is yung subject na kung saan mababa ka. No? Yan. So, kapag yan yung nangyari, iti-take mo yon. Tapos, pag katungtong ka ng 70, pasado ka. What if hindi mo na ipasa? Pag pag pangatlong take mo na, iti-take mo na ulit lahat. Yan. So, yan. So, hindi ibig sabihin na 70% pasado ka na. Dapat 70% tapos wala kang subject na mababa ang score sa 50%. Okay? Yan, sana nakiintindihan. So if in case po may tanong kayo, feel free to uh, comment no on our comment no sa ating video no para po I could try to explain no. Sisikapin ko pong makapag-reply agad no sa inyong mga query if in case po meron kayong mga tanong. Okay? Yan. So ito yung exam proper during the exam. Yung exam po isang araw lang po, no? Hindi po to katulad ng engineering na 2 araw, katulad ng law na isang buwan yata yung law, no? Ito this is only one day. The day will start the exam will start at 7 a.m., no? So this is based po sa PRC 7 a.m. So 7 a.m. to 7:45 a.m. So ito yung time na mag-fill out kayo ng forms, no? So dapat you must also be able to bring the necessary requirements na necessary na dapat dalhin. So maybe I will also post a video that one later no pag ilang months na lang no before the exam mag-post ako ng video kung ano yung mga dadalhin no. Then also after ng fill it out of forms, so dapat mag-exam ang first exam, the technical subject will start at 8 a.m. to 12 noon. Okay, now question. Dapat pa talaga tapusin nyo sa 12. Okay, so if if sobrang passive, sobrang dali yung exam, tapos sure na sure kayo sa answer nyo, if you could finish the first part of the exam, the technical subject in just 1 hour, then you could submit, no? Yan if sure na kayo, no? Tama yung sagot nyo. So, no need to consume up to 12 noon, no? Hindi na kailangan pa i-consume yung 4 hours, no? As long as you are confident enough na tama yung sagot ko, then you could pass earlier. Para you could have some rest para sa hapon na exam, no? So, yung hapon na exam is 1 simula 5 p.m. So, remember, kung mapapansin nyo, walang 12 to 1 because 12 to 1 will be your lunch break, no? So, ang tanong is, sir, during lunch break, pwede ba kaming lumabas sa examination area? Hindi po kayo pwede lumabas. So, that is your advice to bring your own lunch, no? So, the Philippine Code is 1 to 5 p.m., 4 hours again. If kayong tapusin within 1 hour, walang problema as long as sure po kayo sa inyong mga sagot. The exam is just MCQ. Ano yung MCQ? Hindi po to yung sa COVID na modified community quarantine. MCQ is multiple choice questions. No?
multiple choice questions po to, no? So, it is 100 items, no? So, sinabi ko kanina, 50 items EM sa umaga, 50 items sa hapon. Yan, no? So, a total of 100 items. Okay? So, after 5 p.m., so, or after natapos na kayo sa particular code, then you can now go home and wait for the result, no? Ang tanong, ilang days? So, usually, it will take 3 to 5 days. So, depende kung gaano kadami kayo nag-take para lumabas yung result, no? Yan. Okay, so yan na po yung last part ng ating video tungkol sa examination, guidelines, procedures, and requirements, no? So if in case po meron po kayong tanong, huwag pong mahiyang mag-comment po sa ating comment section. And also I will be also giving my link, my messenger link dun po sa description ng video if gusto niyo po akong ma-chat, no? I will try to reply, no? And try to facilitate if mayroon pa kayo ibang mga tanong, lalo na sa mga requirements, no? So, yun po. I am here to help you pass the RME board exam, no? So, all you need to do is to subscribe to the channel and kung maaari po, give a thumbs up as a reaction. And you could also help the channel further by being a member of the channel. So, meron po tayo sa baba, yung join, no? Just click the join button, tapos piliin lang po yung master electrician na perk, no? Or na level, no? So, that is only, nasa baba ko na yung presyo, no? Um, ang, ang kagandahan po, if you become a channel member, so you will be, um, will have instant access, no, or early access to our videos pertaining to RME. Tapos meron tayong mga video, especially yung mga solved problem na video, yung mga past board exam problem na ang maka-access lang po is yung mga channel members, no? So all you need to do is to click the join sa baba ng video, no, join button sa baba ng video. Tapos select master electrician, pagkatapos yan mag-open yung isang link na kung saan you will be asked, no, and on how to pay, no, ano yung paano yung babayaran. So if may you kayong GCash, you could use your GCash, then it is monthly po, no? After po ng 1 month, no, if sa tingin niyo you are already prepared, no, to take the exam, then po you can cancel that one, no, after 1 month, no, yung inyong channel membership, no, and it is a big help, no, sa channel po natin para po magpatuloy po akong gumawa ng mga video, no, especially our first session will be on Saturday, which is all about basic electricity and Ohm's law. If you are channel member, so you could have early access in this to this video as early as Thursday, no, ngayong Webes, no. Okay? So, thank you po sa inyong time, no, in joining me in the discussion of the requirements for the exam, and I hope, no, to to see you, no, on our next video. So, of course, this is Engineer King, and have have fun learning and continue being great. Goodbye.